bilyong piso ang inaasahang makukuhang kita mula sa Malampaya Fund. Pero ayon sa isang eksperto, nagkakaroon naman ng mga puwang para sa anomalya dahil sa ilang probisyon sa batas sa pamamahala ng paggamit ng pondo. GMA News investigates, hindi nga ba na ma-maximize ang Malampaya Fund dahil sa mga umano'y problema sa batas para sa paggamit dito. Narito ang report. 8.1 billion dollars o 400 billion pesos ang inaasahang kita mula sa Malampaya Gas Project sa Palawan. Ito ang pinakamalaking off-budget account o pondong hindi dumaraan sa taunang budget na ipinapasa sa Kongreso. Noong 2009, 900 milyong piso mula sa Malampaya Fund ang nakuha mo ng itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Pinadaan daw niya ang pondo sa 12 non-government organization o NGO na siya nagpatupad ng mga ghost project. Pinalabas na benepisyaryo ang mga magsasaang nasa lanta ng bagyong Ondoy at Pepeng. Naiwasan daw sana ang anomalyang ito, sabi ni dating National Treasurer Leonor Briones, kung naging mahigpit lamang ang pagsunod sa probisyon ng Presidential Decree 910. Nakasaad dito na sa mga energy-related project lamang gagastusin ang kita mula sa eksplorasyon ng likas na yamang pang-enerhiya. Lahat na kita na malikom galing sa mga exploration, sa mga kung ano-ano diyang mga pag-exploit ng natural resources ay dapat pupunta sa una, gastusin para sa paghanap ng alternative sources of energy. Dagdag pa ni Briones, nagkakaroon ng problema sa ikatlong probisyon ng PD-19. Nagbigay kapangyarihan kasi ito na magastos sa Malampaya Fund ayon sa pasya ng Pangulo. Aniya, nagbukas ito ng pintuan para sa posibleng maanumalyang paggamit ng pondo. Pinagtibay ni dating Pangulong Arroyo ang kapangyarihang ito sa bisa ng inilabas niyang Executive Order 848 noong October 2009. Ang hindi kanais-nais doon sa Executive Order, binura na yung ibang objectives, linagay na lang kung anong sasabihin ng Presidente na gastusin, yun ang gagastusin. Yun ang maliwanag na talagang medyo lumalabag sa konstitusyon. Ang Executive Order 848 ginamit din ng kasalukuyang administrasyon bilang basehan sa paggastos ng Malampaya Fund. Simula 2010, gumastos ang gobyernong Aquino ng 15.25 billion pesos para sa mga programang pang-enerhiya. Pero maingat naman daw sila sa paggastos dito. So dapat energy-related. And in the 12 projects na pinagkunan natin ng pondo mula sa Malampaya, ay sinigurado namin na energy-related or related to energy development. Sa huling tala ng Department of Budget and Management o DBM, umabot na sa mahigit 42 billion pesos ang nagastos sa Malampaya Fund. Base sa Local Government Code, mapupunta dapat sa lokal na pamahalaan ang 40% ng kabuoang kita mula sa mga likas na yaman gaya ng natural gas na nakukuha sa Malampaya. Mula noong 2004, wala pang naipatutupad na electrification project ang Energy Department sa Luzon gamit ang mga pondong mula sa Malampaya. Mismo sa Palawan kung saan matatagpuan ang Malampaya Gas Field, pahirapan sa kuryente. Kung sakasakali na makuha namin ng Malampaya Funds, umaabot na ito ng mahigit 78 billion. Ito ay sobra pa sa pangailangan ng Palawan sa kuryente. Ang kulang-kulang 4 na bilyong pisong natanggap ng Palawan simula 2004, napunta karamihan sa mga infrastructure project. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang hatian sa pagitan ng Palawan at ng national government. Sabi ng Commission on Audit noong 2011, gumastos ang Palawan Provincial Government ng 103 million pesos para sa mga solar house system. Pero mga aparatong magbibigay sana ng ilaw at kuryente gamit ang sikat ng araw, halos hindi na mapakinabangan. Nasa 50% na lang yung nagagamit. Diyan sa barangay hall, may nakatambay dyan na 2. Ang iba, andun pala sa kanilang bahay na hindi na rin nagagamit. Kaya marami sa mga taga-Palawan nangangapa pa rin sa dilim. Sa pinakahuling report ng Department of Energy o DOE, isa ang Palawan sa 10 probinsya sa bansa na may pinakamababang access sa kuryente.